Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Magandang gabi po, Luz Vimin, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programang Dos Kumpanieras. Kami po ang inyong mga nakakasama. Ako po si Attorney Cam, Attorney Cheryl Adami Molina. At ako pa si Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras. Paalala rin po sa mga drivers, mag-iingat po sa pagmamaneho dahil buhay po ang hawak natin. At napakaganda po ng ating topic ngayon dahil pinag-uusapan po natin Christmas, di ba, sir? Regalo. Oo, di ba? Ito yung season ng giving tsaka sharing, di ba? Bigayan ng regalo. Hindi po aginaldo ang pinag-uusapan natin dito, ha? Aginaldo kasi sa mga inaanak natin. Ayan, pero yung mga regalo na natatanggap natin, yung mga bonggang regalo, ano dapat nating gawin? Ayan, ano ba dapat nating tandaan? Akala kasi natin kapag regalo, ano lang to Okay lang yan. Okay lang yan. Okay. O kaya, verbal lang to. Ayan. O kaya naman yung regalo na kapag pinag-uusapan, etong lupa ko ha, ireregalo ko to. May mga ganun, no? O, ibibigay ko na sa'yo to. Ganyan. Verbal lang. Nausapan. Pwede ba mga yun? donasyon. Yan. Lumalabas. Kasi pa, Attorney Cam, mayroong mga probisyon sa ating batas na yung mga tinatawag na void at saka prohibited na mga regalo. Yes. Paano kung halimbawa nalaman mo, Mrs. Mga Mrs. makinig. Paano kung nalaman mo na nagregalo ng house and lot ang iyong mister sa kanyang mistress? Ayan. O kaya naman, yung alahas mo bigla na lang nawala. Yung pala, niregalo. Magre-regalo. Ang pare-regalo pa sa asawa. Oo, di O ba? kaya naman, Attorney Cam, hindi lang yan, kasi usong-usong nga din ngayon ang mga Christmas parties. Yes. Kaliwat ka na ng solicitations. Ay, oo nga, no? Merry Christmas. Ay, kagaya ko na nga lang, naka-hold up ko sila kay Deo Macalma para sa isang kape at saka isang mug ng bubuit pero tayo-tayo lang naman ito. Paano kung mga government employees? Ayan, di ba? Ang nagsusilisit. Government employees, government officials nagsusulisit. Lalong-lalo na, Attorney Cam, usong-uso ngayon. Yung mga suppliers, yung mga pinagbilhan ng mga supplies, na mga, nung mga nagdaang buwan. Ngayon, it's Christmas time. Yes. Payback time. Bigyan mo kami ng ganito pang first prize. Diba? Okay. For major prizes. Ganun ang mga diktahan. Kung hindi, next year, hindi na kami sa ibibili. Ay, pwede ba yun? Oo, may mga ganun. Blackmail. Oo, kasi syempre, kapag halimbawa magkakaroon na ng Christmas party, tapos yung mga supplier nila, no? Yes. Usually ang sinasabi, Attorney Cam, Ma'am, Attorney Cam, major prize sa'yo. Wow. 5 po. 5 Lahat ng suppliers, ganun. O gawin nyo na 10. Ay, pwede ba yun? O gawin nyo po ng, anong tawag doon? 4-door ref. Ay, may 4-door ref? Matindi pa sa Christmas party ng MBC. May mga ganyan pala. Kayo po ba ka-experience na mga ganito? Diba? Ay, suki ako ng ganito, Attorney Cam. Pero bulag pipi at bingi ako. So, alam nyo na. Oo. Paano naman kung halimbawa yung mga nasa gobyerno nakakatanggap ng mga regalo din. Di ba? Yes. Kasi usong-uso bigayan ng mga regalo. Minsan yung regalo in cash or in kind. Ay! Yes. In cash or in kind. Kailan kayo may magre-regalo sa atin ng in cash or in kind? Di ba? Alam naman natin na yung Christmas para sa mga pagbibigayan. Kasi nga alam, may mga pagbibigayan na maaaring tanggapin. May mga pagbibigayan na hindi pala, no? Bawal pala, no? Para sa mga inaanak ko at mga kakilala, dati rin pa rin po. Oo, pagmamahal na lang pa rin po. Pagmamahal at
Gabay. araw-araw na dasal. Pagmamahal, gabay, at araw-araw na dasal. Yan. Para sa mga inaanak natin. Sulat natin yan, Sabi no? sa akin na attorney ko, wala ka naman regalo last year. Yun na nga, wala. So wala pa rin ngayon. Oo. It's a repeat. Oo, It's a repeat. oo. Uy, ito na si Gael. Buenas noche. Uy, nakikinood na siya ngayon, tsaka nakikinig. At yung Magaling mga, na ba yan si Gael? Oh, magaling na ba? Ayan, James, ayan, si James din po. At ganun din po si, Si War Moves. Si War Moves. Halamang gamot. Ba't halamang gamot? Baka ito yung pito-pito. Arbolario. Tama ba ako doon? Yun ba yung term nun? And of course, mga si Ginoong Bebot Gomez at Attorney Cam. Oh. Shout out daw naman sa mga mahabang parang Angono Rizal at si Tita Ami Miraflor Garcia. Meron pa kanina, Attorney Cam, nanonood habang nasa laot. Hahanapin ko maya. Hindi to sa Facebook ni Roy. Boboy Puertos. Ayan, ingat magandang po gabi kayo. Ayan. At syempre, yung mga nanonood din po sa ating Facebook page, kung kayo po ay may mga katanungan tungkol sa mga donation, regalo, ayan, pwede niyo po kaming i-message sa aming Facebook page. Hanapin niyo lamang po DZRH Dos Compañeras, DZRH News, o kaya DZRH News Television, at sa ating DZRH TV 4K live stream. Marami nanonood sa atin ngayon. Oy, grabe! Elmer Tolentino and Jonathan Lanuza. Magandang gabi po. Belen Rivera. Mami Belen. Ang wish ni Mami Belen ay parang laptop yata. Ang wish niya. Si Gael, ang sabi niya, bati lang, sapat na. Yun. Si Maricor Angeles and si Mel Niñada. Ay, generous yan. Emma, Janicio Solis at si James Anthony Neal. Ayan, Moonbeats. Uy, magandang Gayon gabi. din, Attorney Cam, si Ma'am Irene Almodovar, si Ma'am Grace Recta. Hindi ko pa nakikita ang pangalan ni Ma'am Grace Recta, pero sigurado ako nanonood sa atin niya. Naragsak a Paskwa, kada kayo amin apo, wag niyo na pong i-expect yung pang New Year, hindi ko pa na-memorize. Ay, nakakaloka. Ayan. Pero syempre sa mga nagtatanong, yun, ang focus po natin yung mga regalo, mga donasyon, especially sa mga donasyon ng mga in-laws din, di ba? Yes, tandaan po ninyo may mga prohibited na donations, Yes. may mga prohibited na gifts, may mga prohibited na recipients. Ayan, oo. And may prohibited donors. Ayan. May pag-uusapan natin yan. Sa Exciting, pagbabalik. di ba? Siyempre, di ba? Akala nyo, pwede pa to, tanggap lang ng tanggap, Tanggap go lang. lang ng go. Tapos yung pala, tumanggap ka lang, hindi mo naman binigay lang sa'yo, nakasuhan ka. Oh, tapos hindi lang yun, nabawi din sa'yo. Oo. Tapos na-forfeit pa yung retirement benefits mo. Ay, ang sakit, di ba? So, dahil sa magtanggap lang ng regalo. Oo. Ito yung mga regalo na dapat mo hindi tinatanggap pala. Ayan, kasi pinagbabawal ng batas. Kaya naman makinig ano nga ba yung mga regalo na dapat ninyong patandaan na pwede Iwasan. tanggapin o kaya naman iwasan. Ayan, Yes. di ba? Sa pagbabalik po ng Dos Compañeras, ilan po muna ang paalala? Sasagutin po kami ng inyong mga katanungan. Kami pa rin po ang mga nakakasama ninyo. Ako po si Attorney Cam, Attorney Cheryl Adami Molina. At ako pa si Attorney Rina Seco. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Pa si Attorney Rina Seco. At kami po ang Dos Dos Compañeras. Compañeras. Pinag-uusapan pa rin po natin, kung ano ba ang dapat yung tandaan kapag kayo po ay tatanggap ng Sorry. regalo. Ayan. Itong aking panyera, tumatakbo yata para naghahanap ng regalo to. Hindi, nagtimpla lang ako ng nagtimpla kape. ng- Ginamit bango! ko na kagad ang kape. Oo Ang nga. tasa nila kay. Lakay Deo, may DZRH tapos sa likod. Gift sa akin to nila kay Deo, DZRH News. And then, tapos yung bubit ni bubwit sa Deo likod. Makalma. Ah, naku. Hindi lang kape Attorney Cam, may kasamang kape. Oo, di ba? Hindi lang cup, kundi May kasama ng kape, titimplahin na. Oo, talaga to si Lakay, napaka-generous. Pero ito, pinag-usapan natin, regalo. Unahin natin, ano ba yung mga dapat na, na mga regalo na hindi nyo po tinatanggap? Ito muna yung mga, talaga? Kasi tayo tanggap lang ng tanggap. Siyempre, di ba? Pag may nagbigay sa ipanya, tanggap lang ng tanggap. Ay, tanggap. speaking of Ninong, ginamit na niya yung kanyang Ako na syempre. Ninong Lakay. Ang bango pa ng kape. Eto number 1 daw, Ang tanong kasi dito, pwede bang tumanggap ng regalo o donasyon ang isang mistress? Yan. Ano ba ang sinasa? Kasi tayo, tanggap lang ng tanggap, Oo. di ba? Halimbawa po kung ang third party o yung mistress, may mag-asawa po, lalaki, babae. So sabihin natin ang mistress ay yung
babae, no? Wala siyang trabaho. Pero hindi lahat po ng mistress ay babae. Meron din po mga... Oo, pareho lang naman tayo. Example lang po. Hindi yan, walang connection sa Yes. gender, Attorney Cam. So Oo. example lang po ito, kung halimbawa ang mistress po ay walang trabaho at siya ay binigyan ng regalo ng house and lot. Ay. Siyempre kung ikaw tatanggapin mo, di ba? Tanggap lang ng tanggap. Pero, eto Hindi na. ako makasagot. Pero, hindi po pala po pwede na ibigay ang mga ganitong regalo o donasyon sa mga mistress. Bakit? Dahil, Panyera, di ba? Yes, Article 739 no, ng ating Civil Code. Maliban pa doon, nakalagay din po yan doon sa Family Code, Article Yes. 87. Kasi Attorney Cam, kung yung illicit na relationship, kung yung legal na relationship, mag-asawa, hindi ho ba ipinagbabawalan si Mr. at si Mrs. na magbigayan ng sa isa't isa, magregaluhan sa isa't isa, except yung mga moderate gifts, no? On special occasions, no? Lalo na yung mga illicit na relationship. Yes. Bawal, no? Hindi rin po sila pwedeng tumanggap ng mana, no? Isama na lang Yes. din po natin, no? Kasi parte yan ng biyaya. Yes, parte ng biyaya yan, di ba? Hashtag, no? Nakaka-LL, nakaluwag-luwag, no? Nakapagbigay ng mana, pero bawal din po na ilagay po sa last will and testament. Kasi po, for example, no? Yung tatay po, no? Yung mister. So, meron siyang kakayahan, no? Pag nag-last will and testament, yung kanyang free portion na tinatawag ay pwede niyang i-donate kahit kanino. At doon nga, no, kung pinangalan niya yung donasyon na yon o pang iniregalo niya doon sa kanyang mistress, ay bawal po yon. Magiging Yes. wala pong visa Correct. yon. So, sa mga mga nag-iisip dyan, yung mga misis kasi kung halimbawa nalaman nila na may donasyon ng ganun, pwede kasing mahabol yun. Yes, diba? pwede po rin yung kunin nyo. Actually, Attorney Cam, tumlos. Tumlos, ano yung tumlos? Tumlos case. Di ba? Yes, We have oo. discussed this tumlos case. Meron pang isang, kasi I forgot the title of the case, Attorney Cam. Pero yung tumlos case, gayon din, Viuda de Canada versus Baclot, pare-pareho ho ito mga kaso na merong provision kasi sa batas, Attorney Cam, na nag-govern kung sakasakali, no? Nagkaroon ng illicit relationship. Or nagkaroon ng non-marital relationship. Hindi kasal, merong legal impediment to marry yung isa. So, Ayun. nagkaroon ng accounting, Attorney Cam. Yung legal na asawa, pwede nang habulin yung ibinigay kay other man or other woman. Ang isa pang tanong, ayan, papaano naman kung halimbawa ang Mr. o Mrs. no, yung mag-asawa ay matagal nang hiwalay? Oh, 'di ba? Matagal nang hiwalay, so meron silang tinatawag na separation de facto, no? Pero hindi po sila legally annulled, no? Wala pong Proper na paghihiwalay sa korte. Yes, pag Either ganun. annulment of marriage or declaration. of nullity of marriage. Pag ganun ba, kung may naipundar si Mr., ayan, may habol ba si Mrs. doon? At pwede bang ibigay ni Mr. yon sa kanyang kinakasama na, yung kanyang kalipin? Well, ang tanong po dyan kung halimbawa kinasal sila ng August 3, 1988 pataas at sila ay walang prenuptial agreement, so pwede po, no? Pwedeng habulin ni Mrs. at hindi pa rin pwedeng ibigay o by way of donation o kaya regalo or whatever doon sa kanyang kinakasama yung property na naipundar niya. Yun po yun, ha? Although later on, Attorney Cam, paterno versus paterno, kapag kayo ay naghiwalay, separated de facto ng inyong asawa, patas later on, nag-file yung isa ng petition for declaration of nullity of marriage. Ayan. Ngayon, ang ground ay psychological incapacity. Yung bang properties acquired, no? After ng separation de facto, anong ibig sabihin, naghiwalay tayo ngayon, Attorney Cam. No, hiwalay tayo ngayon. Tayong dalawa talaga. Tayo lang, kunyari lang. Naghiwalay ngayon. Oh. After maghiwalay, nag-acquire ng properties. Pagkatapos, 10 years after, nag-file ng petition for declaration of nullity of marriage. Oh. Aba, ang sabi po ng pinapadetermine ngayon ng Korte Suprema sa paterno versus paterno kung sino talaga ang nagmamay-ari. Kasi yung period, kasi sinasabi yun, void yung kasal eh. So it retroacts doon sa punto na kayo ay nagkaroon ng, ng seremonyas. Ayun. O di, ang nag-govern sa kanila,
batay doon sa actual na kontribusyon. Oh, 'di ba? Grabe ngayon ang mga desisyon ng Korte Suprema, Attorney Cam, kumbaga liberal, no? Hindi na siya yung parang Kaya talagang kaya strict, kaya ikaw pag magpa-file, siguraduhin mo yung ground mo. Oo, para I-weigh mo yung mga consequences, Oo, especially kung marami kayong mga ari-arian. yun. Dos Compañeras. Ang pangalawang tanong, ang mga empleyado ba ng mga government agencies, yung mga government officials especially, pwede bang makatanggap ng regalo ngayong Pasko dahil sa kanilang posisyon at kanilang opisina? Yung trabaho. Halimbawa, meron kakilala dyan na medyo mataas ang posisyon. Tapos dahil meron naibigay sa iyo, may naibigay na pabor, ibigay mo ng regalo. Ito ba ay dyan sa may Charot, Actually, maraming naman. maraming mga opisinang ganyan eh. Oo. Marami pong mga batas na nag-govern dito, kaya hindi nga natin maintindihan bakit talamak ba din ang korupsyon eh. Totoo yan, Oo. Panyera. Tandaan ho natin, Republic Act 3019-3019, Attorney Cam, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ayan. Andyan pa din yung PD 46 na specific, Attorney Cam, na nagsasabi na bawal ka magregalo sa mga public officials and public employees. Meron pa nga ba yung ethical standards? Yun yung Republic Act 6713. Ayan. An act establishing code of conduct and ethical standards sa mga public officials and employees. Yes. Doon sa Section 7, nakalagay po doon yung mga prohibited acts and transactions. So, yung mga nasa gobyerno po, Bawal, mag-isip-isip kayo. Take note pag nasa gobyerno, ibig sabihin, nagtatrabaho kayo sa opisina o sa tanggapan ng gobyerno. Kasama na po dyan yung mga guro. In fact, pinagbabawalan din po yung solicitation of gifts. Oo, yung magsusolicit ka na para sa nyo. Dear Attorney Cam, would like to solicit from the goodness of your heart 10 major 10 gifts major prizes. 10 major prizes for our Christmas party. Oo, ayan. sa kanilang opisina dahil mag-Christmas party sila. Total naman marami rin silang mga benepisyo, 'di ba, Panyera? Oo nga, mas marami silang benepisyo kaysa sa mga nasa pribadong sektor. Take note po, itong prohibition na ito nag-a-apply din para sa mga kamag-anak ng mga nasa pwesto sa gobyerno, no? Ibig sabihin, ang sinasabi sa batas hanggang third degree, civil degree, affinity and consanguinity. Pero yung pong third civil degree na yon ay dinefine sa ating administrative code, EO 292 if I'm not mistaken, no? Na yung kino-cover noon, Attorney Cam, yung iyong aunts, grandparents, great-grandson. So, malawak-lawak ang sinasaklaw nito. Kaya kung halimbawa, ikaw ay anak ni madam na nasa opisina o ni sir na nagtatrabaho sa gobyerno, bawal ka ding mag-solicit. Manganganib ang posisyon ng kaanak mo. Yun. Yes. At in fact, yung i-take down din natin yung take note din natin yung sa revised penal code, yung article 211, yung indirect bribery, akala nyo. Direct and indirect bribery. Oo, 'di ba? May mga iba, sa iba pa pinapadaan. 'Di ba? O kaya totoo yun, Attorney Cam, common yan. Yung mga opisyal na nakikinig po ngayon, 'di ba? Ganun pala yun. Actually, alam naman nila to, pero nababrush off lang siguro or nakakalimutan lang. So ayan, pinapaalala natin na maraming mga batas ang sumasaklaw pagdating po sa pagtanggap ng mga regalo. Ayan. Yun pong, in cash or income. Yung pong binanggit ni Attorney Cam, yung indirect bribery, ay meron pong specific na batas na kumbaga inag-amyenda dun sa revised penal code, BP 871, tingnan po ninyo yun. Yung nagbibigay ng penalty ng presyon correctional in its medium and maximum period, suspension and public censure. Pagkatapos bawal na rin na tumanggap or pumasok sa magkaroon ng inumang pwesta sa gobyerno. Yun. Diba? Ang hirap yun. Livelihood na yun, Attorney Cam. Oo, tapos di ka makakapasok sa kahit anong pwesto. Para sa simpleng regalo, kinalimutan mo ang yung means of livelihood. Yes. Ayan, nanonood ngayon, Jonathan Lanuza from Pampanga, nanonood po ngayon. Magandang gabi. Elmer Tolentino at si Mariel Rina.
Ayan. Kilala mo si Mariel Rina Panyera? hindi. Ayan. Halamang gamot. Shout out tayo kay Chapti Alto, nakikinig ngayong gabi. Ganyan din si Edith Lynn. Oh, ano yun? Sorry. May natanggal dyan, Attorney Cam. Peter Albia and of course James. 350 pa lang daw dun sa kanila. Napakalamig. Alaga, Ayan, ang sarap naman Ay, dyan. nagyayelo, Attorney Cam. Wow! Hindi kaya na resistensya ko. Parang gusto ko yan. Baka kakayanin ko basta malamig. Alam mo naman tayo. Michael Bernardino, Merry Christmas. Freddy Agravio. Ayan, Merry Christmas din po. Adelina Banyel at si Michael Bernardino, Ami Ragasa and Fabiano Rama. Ayan. Saan mo yan binabasa, Sa Attorney? DZRH News Okay. Television kasi ang dami nanonood sa atin. Si Ferdinand Awas, ganyan din Federico Bagisi, Tita Sita Arevalo, maglulutsyon yun. Uy, Ang sarap. hihingi ako. Tita Sita and Tita Sani, magandang gabi sa'yo. And of course, Boboy Pertos at Facebook ni Roy, Moonbeats at maraming iba pa. Si Ma'am Grace Recto absent yata. Oo nga, parang di ko nakita, no? Mamaya po magbabalik tayo, may mga questions na po tayong natatanggap. At sasagutin po natin yan. May kinalaman pa rin po sa regalo ngayon. Napag-usapan po natin ano yung mga dapat na hindi tinatanggap, mga gifts, no? Na dapat nagsasabi ka ng no thanks. Ganun. No, thanks. Not interested. not risking my job. Yes. Sa mababalik po ng Dos Compañeras, kami pa rin po ang inyong nakakasama. Ako po si Attorney Cam. At Attorney Cheryl Adami Molina. At ako pa si Attorney Rina Seco. Babalik po kami ilang po munang mga paalala. Diyan lang po kayo. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras, kami pa rin po ang inyong nakakasama. Attorney Cam, Attorney Cheryl Adami Molina. At ako pa si Attorney Rina Seco. At pinag-uusapan pa rin po natin yung mga dapat tandaan kapag kayo po ay tatanggap ng regalo. Sana all may natatanggap ng regalo. Tandaan po ay yung binanggit ni Attorney Cam kanina ha. Oo. Pag pa illegal ang relationship, illegal din ang mga transactions ninyo. Tama. Ayan. Huwag nang ipilit. Huwag na ipilit. Kanina talakay po natin yung mga regalo na dapat po ay hindi nyo tinatanggap. Ngayon may tanong dito, Panyera. Sabi dito, good PM, Attorney Cam, Attorney Rina, paano po yung alahas na niregalo sa akin ng magulang ko? Sino po ba ang magmamay-ari nun? Uy, alahas. Uy, magulang ko walang binigay na alahasan. Charot. Ito, yung mga swerte, yung mga ang magulang nila ay mga kolektor ng yung mga especially yung mga heirloom na tinatawag, Panyera, di ba? No? So kung halimbawa, binigyan ka ng alahas, ang tanong, kailan ito ibinigay? Yan. Kasi po kung halimbawa, tsaka ibinigay ba ito nung kasal ninyo? Yun ba yung tanong mo? Di ba, Panyera? Depende, nagmamatter who kasi yan, tama. Kasi ang alahas, Attorney Cam, presumed, no? Conjugal ito. Pag-aari ninyong dalawa. No? Maliban na lamang kung ito nirigal, minana mo. O kaya donate sa'yo. No? At Ayan. naka-specify doon na sa'yo lang. Ayan. Kung halimbawa po, dinonate ito nung ikaw ay single pa, Tapos wala kayong prenuptial agreement, prenuptial. nag-asawa ka dun nag-asawa kayo, ayan, sorry ka na lang sa pag-aari inyong dalawa. Kasi ang mga alahas po ay considered as asset din po yan. May value po yan. Lalo na kapag yung mga mamahaling alahas, mga naglalakihang mga diamante. Tama ba ako, Panyera? Yan. Mas malaking diamante, mas mahal, di ba? Depende sa cut, depende sa clarity. Depende sa cut pala. Square lang, no? Wala palang cut. May mga ganun din. Iba-iba kasing cut yan, Attorney Cam. Depende sa kung gaano siya kalinaw. Wow. At kakinang. Ayun. So, yun. Meron bang question dyan? Okay. Attorney Cam, may comment dito si meron Sino? nag-comment kanina, pagka binigyan ka daw ng regalo, say thank you. Hindi ho sa lahat ng pagkakataon. Thank you Pero ka. Attorney Cam, kung halimbawa yung nasa gobyerno ka, binigyan ka ng, let us say, kakanin, para sa opisina ninyo, wala naman siyang transaction sa inyo, at wala din siyang promise or expectation na bibigyan mo siya ng pabor o hihingi siya ng pabor, that should be okay. No? Nakalagay din naman yung sa batas. Hindi naman siya yung bawal siyang bigyan kahit candy lang or tsokolate lang. Ang ganun. Usually ito ay nag-a-apply, Attorney Cam, pag yung mga considerable yung significant na value. Uy, si Barto may message.
Attorneys, paano naman po yung donation box para sa Christmas party na nakalagay dun sa entrance ng government office? Basta hindi gagawin siyang requirement, no? Pagpasok sa government office, I see no Pasok problem. muna. 5 piso kada pasok. At saka diba? wala nang log-log. Baka naman mag-log ka pa doon. No? Nakalagay, ito, kasi baka later may transaction ka. Especially, mag-a-apply ka ng business. Application na naman kasi ng business permit attorney kami. So baka naman gawin yan, hindi yan naghuhulog nung ano. Kaya naman, bigyan ng priority kasi, malaki ang malaki ang donate nito. niyan. Oo, kulay blue bills to. Ay, mali ho yun. mali. Pero yung mga kung ano lang, tapos hindi naman nilalag na, ito, ganito, galing ganito, I see no problem with that. Ayan, sabi naman dito, pag deed of donation po ba, sabi ni Redsvel, dinonate ang property, pwede po bang mabawi ang property pag hindi na ito ginagamit sa nakaspecify na dapat gamitin? Pero pagka ganun, attorney ka, ako na lang sasagot. Sige, Panyera. Inagawan No? Oo. Kapag ganito, no? Kapag deed of donation, di ba may mga conditions? Pag hindi po na-meet yung condition within specific period, nag-i-stipulate ho tayo ng yung automatic revocation ng donation. For example, nag-donate kayo sa gobyerno, tapos kaya sa inyong barangay, ang kondisyon ay magpapatayo ng kindergarten, ng school, na preschool para sa mga bata. Within 5 years, ginawang kantin ni Kapitan. Ginawang parking area ni Kapitan at nangungulekta. Ayun ho ay pwedeng i-revert doon sa original na may-ari. Ayan. So, yun po yung mga nagdo-donate po dyan, especially sa mga government o kaya naman dun sa mga, kakilala mo lang, pero meron kang, minsan may ganun kasi, for example, gusto mo mag-donate, pero yung property, meron kang pinaglalaanan kung saan ito gagamitin. Yes. Yan. Minsan sa mga charity purposes, ayan, o kaya gusto mo donate ka ng lupa, pero tatayuan ito ng mga home for the aged, mga ganyan, di ba? O kaya para sa mga recreational activities ng ating mga PWD. Iko-convert na park. Yan, diba? Kasi para lahat ng tao makabenefit. In the morning, doon tayo magsusumba. Paano kung ginawa ng building, no? Tapos yung building pinag-ginawang commercial space na. Tapos inangkin ng kung sino man. Ayun. Diba? Bawal po yun. Ayan. Si Nanay Luz, attorney, paano naman po yung government official ang nanghihingi? Hindi naman po yung government official ang humihingi. Ang humihingi po ay asawa at anak ng opisyal. Puro solicit po para sa Christmas party. Aba yan yung sinasabi na namin kanina. Hanggang 3rd degree of affinity and consanguinity. At ang sabi po sa EO 292, yung administrative code, sinasaklaw nito yung mga auntie, 'di ba? Pati great-grandparents at great-grandchildren. So, nag-a-apply pa din po sa kanila. Saan niyo pwedeng ireklamo, no? Pwede ho ninyong, kung ito ay sa Civil Service Attorney kami, Civil Service Commission. Ayan, paano naman daw po yung may mga pa-donation box sa mga kalsada? Yung mga kalog ang tawag dito, Panyera. Yung mga kalog-kalog. Yung sa pilitan, nabawal kang dumaan pagka hindi ganyan ang nangyayari pag papunta sa yung Quezon area, attorney ka. Papasok ka sa Talaw-Talaw Port. Ang daming pagkakataon umuwi dati ako ng Pasko. Bawal kang dumaan hanggat hindi ka nagbibigay ng pasoda, pa-soft drinks daw. Tapos hindi lang yun, di ba? Yung mga boys dyan na nagwa-wiper, di ba? So hindi sila magwa-wipe, may donation box na lang sila, parang gano'n. Pero ito, attorney ka, yung iba taga Philippine Ports Authority. Sumbong natin yan. Sige, sumbong natin yan, ha? May tanong dito, ano po ba ang mas mura na bayaran? Donation or inheritance? Dati po kasi nung wala pa pong train law, magkaiba po ang bayad niyan. So actually sa estate tax, habang lumalaki yung 5 to 20%. Depending on the value. Depende, lumalaki din po. So ang ginagawa ng iba, minsan akala nila mas maigi na mag-donate na lang kaysa pag namatay saka pa lang. Ang ginawa po ng train pinagpantay na po 6%. Pero sabi nga namin, may value kasi kapag ito ay mana. Pag mana. Kasi mana o kaya in donation ng mortis causa. Which takes effect upon death of the giver. Ibig pong sabihin, mai-enjoy pa din yung mga deductions, no? Yung standard deduction na 5 million, tapos yung hanggang 10 million na family home. Pero hindi ibig sabihin na 10 million ang inaalat sa family home ay
ano lang, 300,000 lang yung bahay nyo, eh i-claim niya yung 10 million. Oo, Kung magkano wala lang yung value. Ano, kumita pa. At saka sa mga medical expenses, meron din yan. Yun, Ayan. 5 million, yan yung standard. Yes, oo. Nag-claim pa, meron po kami sa 10 bahay million namin. po. Yung pala, 300,000 lang ang value ng barong-baro. Yes. Basta kung ano ho yung value, pwede niyong i-claim yun. Good PM po and Merry Christmas. Hindi po papasko ang question ko pero donation pa din. Yung mga properties po ng tatay namin, pinalabas na binenta sa kanyang mga anak, sa kanyang other woman. Pagka, di ba, yun is simulated contract, Attorney Cam. Correct, di ba? Bawal Diba? po yun. Pero, kasi kung sa anak, pwede pa, Attorney Cam. Pero, kasi may ano yun tagapagmana pa rin niya yun Pero later on, kung sakali ng, sabi nga ni Attorney Cam, ang term ni Attorney Cam, mategi boom boom na yung tatay mo, magkakaroon ng collation. Anong ibig sabihin nun? Iko-compute kung magkano na yung mga natanggap nila. And di ba, remember, kung yun ay illegitimate or non-marital children or anak sa labas, yun ay kalahati lang ang halaga Dapat. doon sa halaga ng dapat na matanggap ng mga legitimate or marital children. Pero kung doon sa girlfriend or nanay nung yung kanyang other woman, It's a no-no. no. Pwede ninyong bawiin yun. Ipa-account ho ninyo lahat. Tapos tingnan nyo din, background, magkano ba ang sinisweldo nitong girl? At Baka tapos, naman walay. Oo, baka pinalabas na binili. Anong pambibili mo dyan? Pero yan ang tatay ko. Tama. Diba? Ayun. Pero si nanay mo ang dapat maghabol, hindi ikaw. Ayun. Dos Compañeras. Sumisenyas lang Panyeras ang ating napakapoging technician. Ayan, tayo ay Napaka-pogi. bulahin na natin dahil Christmas naman na Nagsa-sign language na ba? Magandang gabi muna sa'yo, Nanay Flory, Ate Lily Baradi, and of course, Ma'am Linda Mabunga, at ang Arevalo family dyan sa Buenavista, Marinduque, ganyan din Hamulin family. At syempre, hi din po kay Nanay Jovita, kay Nanay Connie, kay Mama Sinta, at ganun din po sa mga nanonood sa atin dyan po sa may Olongapo City. At mga taga-QC, magandang gabi and Merry Christmas, Attorney Red Hularbal and Ma'am Linda Hularbal. Ayan, magbabalik po ang programang Dos Compañeras. Ilan po munang mga paalala. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Hoy, magandang gabi po sa mga nanonood sa atin. Ang dami nating nanonood. viewers, pati sa Yes. YouTube. Thank you so much. At Thank sa you. Facebook Live. Kami pa rin po nakakasama ninyo sa programang Dos Compañeras. Attorney Cam, Attorney Cheryl, Adami Molina. At ako pa si Attorney Rina Seco. Siguro, kayo po ay nag-iisip, no? Kung ano ba yung dapat gagawin, kung tatanggap ba kayo ng regalo o hindi. Ayan. Kasi akala natin kapag tatanggap ng regalo, say yes to yes lang. No? Yes. Ang tanong! Oh, Pagka ikaw ay may inaanak, legally demandable ba yung hindi po yung legally demandable. Base lang ho ito sa tradisyon. Oy, present na si Ma'am Grace Recta. Yan ang inaantay ko Naragsak a Paskwa ken nagasat baro atawen Dos Compañeras. oy. Translate. Merry Christmas sa inyong dalawa, Dos Compañeras. Yan. Ano yung nagasat a baro atawen? Ayun lang. Hindi. And Happy New Year siguro Happy ito. New Year Or ba? prosperous New Year. Pakitranslate na. Oo nga Grace. po. Ay, Itong Ilocano na nakaharap ko dito. ang alam ko lang na Ilocano na words and napintasak. Ganon. Joke lang po, joke lang. Ito, sabi dito Panyera, Attorney, pwede po ba mag-ask? Patay na po ang father ko noong 2015 at ang mother ko buhay pa. Ang gusto ng mga kapatid ko, i-donate na lang sa mother ko, i-donate na lang ng mother ko sa aming magkakapatid yung property nila. Ay, ang taray pala ng mga magkakapatid na to. Dinidiktaan si Mother Bear. Na i-donate na lang sa kanilang magkakapatid. Parang baliktad, no? Kasi may mga iba Panyera, may nahawakan ako kliyente, namatay yung mister, so yung mga magkakapatid, marami itong magkakapatid, parang 7, ganon. I-donate nila sa kanilang nanay yung property. Ganon yung ginawa nila. Oo, diba? Pinaghirapan Ito nila baliktad. yun. Ang gusto nila, si mother, i-donate na sa magkakapatid yung property para direkta na sa kanila. I have one word for you. Magsumikap kayo. Oo, yun. Kung halimbawa po na pumayag ang mama ninyo, nanay ninyo, edi mag-execute po kayo ng extrajudicial settlement of estate
with waiver of rights, no? Ibig sabihin, donate niya yung parte niya. Pero kung hindi siya pumayag, hindi niyo siya pwedeng pilitin. Yes. Ha? So, ang pwede rin nyo lang gawin, hilingin talaga or i-impose na magkaroon kayo ng settlement of estate. Ayan, no? Kayo talagang mga anak, Swapang. Huwag niyo mang ginaganyan ng motherhood. Okay, Damulag. Sabi niya, pa-shoutout naman po mga madam, kompanyeras. Araw-araw ko po kayo napapakinggan dito po sa Dubai. Ang dami ko pong napupulot na kaalaman sa inyo. Salamat. Uy, sa Dubai. Salamat po at maligayang baka nakita niyo dyan si Mami Jovita, Adami. Baka nakasakay nanay ko dyan sa camel. Attorney, may habol po ba ako sa iniwang donation o mana o regalo ng dati kong amo kapag ito po ay hindi ibinigay ng apo ng amo ko o babaliwalain po nila? Ito siguro, Panyera, ay binigyan ng regalo, donasyon ng kanyang amo dahil siguro ito yung nag-alaga sa kanya. Yung maayos na pag-aalaga, in appreciation. So kung halimbawa po merong last will and testament at kayo po ay kasama doon, no? At meron po kayong mana na matatanggap o regalo, donasyon mula po sa inyong amo, hindi po pwede kayong itsapwera doon. So may habol po kayo Dalawang doon. paraan, Attorney Cam, either doon sa will o kaya merong separate na deed of donation. Yes, oo. So yun po, dapat kung wala, ay sorry kayo. dapat may kopya ka din nun at meron kang no? Ayun. Anyway, ayan, pag mga ganito naman po, no, sa mga apo o sa mga anak, ibigay nyo po, igalang po natin ang huling testamento, ang last will and testament ng ating mga, anong tawag doon, Panyera? Ating mga ninuno Yung mga talaga. nagpapamana. Yes, Ayan. Kasi bakit? Sila po ang naghirap sa kanilang mga propriedad. So, ibig sabihin, meron po silang karapatan, no? Binibigyan sila ng karapatan ng batas na kung gusto nilang ibahagi yung free portion, kasi may mga nakalaan na po sa kanilang mga legitimate heirs. Kung gusto nilang ipamahagi ang free portion, sa kanila po yung karapatan po nila na ibigay yun. Bilang may-ari. Tama. Ang problema kasi sa mga parang kinakamkam na lahat. Dapat kami lang yung mga outsider dyan, dapat wala. Hindi po ganon. Yes. Si Mrs. Anonymous Attorney ka, ma'am, dito po sa amin, principal ng school, nagsusulisit po ng pang-Christmas party ng mga teachers. Sila pa po yung nagsasabi kung anong gusto nilang pang major prize sa raffle daw po. Okay. Ay hubay itong teachers hubay ito ay principal na ito sa gobyerno. Meron pong pahayag si DepEd Secretary Sara Duterte, si Vice President Sara Duterte, December 4 ito, Attorney Cam, na nilinaw niya na bawal ang mga extravagant Christmas parties dahil napakahirap ng panahon ngayon. At hindi dapat na nire-require ang mga bata o ang mga magulang nila na magbigay ng pangregalo, no? O kaya mag-contribute. And pinagbabawalan din po sila na magsulisit, no? Pinagbabawalan ng eskwelahan na magsulisit ng cash or any gift para sa kanilang mga Christmas party. So malinaw po yun na marami, Attorney Cam. Ikaw ba nakakatanggap ng mga solicitation letters? From former teachers? Wala pa naman, Panyera. Suki kasi ako pero laging, sorry. Kilala mo naman ako. Sabi nga nila, ang mga Ilocana daw ay nakarmet. Hindi yung totoo. Ako po, hindi po ako Ilocana. Pero nakarmet po si Atty. Rina. Raquel Pascual, isa siyang OFW. Magandang gabi sa inyo and Merry Christmas. At si Antonio Kimpo, good PM po, Madam. Merry Christmas from Tayug, Pangasinan. God bless you po. Yan. Tignan ko nga yung ating DZRH. Si Marvin Villarasa at Ganggang Rosales. Ano pa yung kasunod nun? Mahaba kasi pangalan mo Marites Aguilon and Maming Miranda. And of course, Marvin at saka wife, Marvin Infang dyan sa Santa Rosa City, sa Laguna. And Mr. Solomon, magandang gabi sa iyo. Then kay Guillermo Solomon Jr. dyan sa Qatar ba yun? O Bahrain? O ano ba? Mr. Ayun yung mga nagme-message po sa amin, tinitignan ko lang po kung meron pa tayong mga hindi pa na sasagot. Meron ka pa ba dyan? Naghahanap ako, Attorney Cam. Sige, go Attorney, tanong ko lang po, kung may deed of donation sa government, ano pong klase ng tax ang ma-exempt sa donor? Sa iba niyang properties?
iba niyang properties. Ang alam ko Kung po, yun lang no? dinonate Kung mo. kung ano lang po yung dinonate niya. For example, si donor po ay nag-donate ng property, no? Sabi nga namin kanina, nag-donate ng lote para dun sa gawing parke, no? Basta for public purpose, Oo, attorney o kaya, ganun din po sa, dinonate sa, para maging extension ng barangay hall, mga ganyan, no? Pag ganun po, imbis na magbayad pa siya ng 6%, so Ay, wala oo. na po. Mapo-forfeit na yung na. Pero yung sa ibang properties niya, baka iniisip mo, kapag nag-donate pa siya ng nagbigay ibang na ako, wala na ito dapat, hindi ko ganun. Hindi po ganun. Kung yun lang hong Yes. no? Kada donasyon ay meron pong porsyento na buwis. Hindi porke nag-donate ka ng dun sa gobyerno, kaya ginawang public purpose, lahat ng idodonate mo, exempted na po siya sa tax. Wala po. Hindi po ganun. siya ganun. Hindi po ganun. By the way, Attorney Cam, kung kayo ho ay taga-gobyerno, ito mga kayo na regalo 3 years ago. Oy, 3 years ago. Tapos Tagal na nun Nakaaway nyo pala yung yung nagbigay. Oy, oo. Di ba? Pwede pa rin kayo makasuhan. Kasi ang nagpi-prescribe po, anong ibig sabihin nito? Nag-i-expire yung karapatan na makasuhan kayo ng in 20 years. Tagal, Ganun no? katagal. Kaya ingat-ingat dyan. Hindi kayo makaretire. Oo, sa mga tatanggap po ng regalo sa ating mga government employees. Ayan. So, ayun. Maraming salamat po. Ayan, may Pagbalik mga- natin ay after Christmas na, After Attorney Christmas Cam. na. Ayan. Merry Christmas po! Yes. At Yay. sa mga tatanggap na regalo na something of value, make sure that it is documented. Para naman po hindi mahabol. Yes. Basta-basta. Ayun. Maraming salamat po sa mga nanood sa atin via social media accounts natin. Ganon din po sa mga nakinig sa atin sa radyo at nanonood ngayon sa mga cable channels. Yes. Thank you so much po. And Merry Merry Christmas. Christmas. Yes, sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin, Merry Christmas po sa inyo. Maraming salamat. Kami po ang mga panyera ng bayan. Lagi niyo pong kasama 6:30 to 7:30, Monday, Tuesday, Thursday, Friday sa DZRH. Ako po si Attorney Cam, Attorney Cheryl Adami Molina. At ako pa si Attorney Rina Seco. Stay safe, everyone! Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.